Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Mga kababayan, panibagong update na naman sa ating Philippine Navy. Ngayon, hindi na lang balita o kumpirmasyon ang meron tayo, lumabas na ang video ng future BRP Diego Silang, FFG-07, na kasalukuyang naglalayag mula South Korea patungong Pilipinas. Ito na mismo ang ebidensya na inaantay ng marami. Ang ikalawang barko ng Miguel Malvar-class guided missile frigate ay opisyal nang nasa dagat at inaasahang darating sa Pilipinas sa loob lamang ng ilang araw. Ang video ay kuha habang ito'y umalis mula sa HD Hyundai's Ulsan Shipyard sa South Korea, at malinaw na ipinapakita na handa na ang barko sa kanyang biyahe patungong bayan natin. Ang ganitong mga video ay hindi lamang simpleng update. Isa itong dokumento ng kasaysayan kung saan makikita natin ang pagbabago ng ating hukbong dagat. Kung dati, puro second-hand o lumang barko lang ang naibibigay sa atin, ngayon, may sarili tayong modernong frigate na bagong gawa at diretsyong para sa Pilipinas. Ito ay patunay na umuusad na tayo tungo sa mas seryosong depensa. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Kung matatandaan, noong nakaraang araw, kinumpirma mismo ni South Korean Ambassador Lee Sang-hwa na darating na ang BRP Diego Silang sa susunod na linggo. Ngayon, may visual proof na tayo, isang malaking hakbang para sa transparency at excitement ng publiko. Hindi na ito haka-haka lamang. Nasa dagat na ang barko, papalapit sa atin bawat oras. Mahalaga ang video na ito dahil nagbibigay ito ng konkretong patunay na on schedule ang delivery. Sa mga nakaraang defense acquisitions, madalas may delay at adjustments. Pero sa pagkakataong ito, makikita na seryoso ang Hyundai Heavy Industries at ang pamahalaang Koreano sa pagtupad ng kanilang commitment. Bukod dito, nakakatulong din ang ganitong footage para sa morale ng ating mga sundalo at ng buong bansa. Kapag nakikita ng publiko na talagang may modernong assets na darating, tumataas ang kumpiyansa at suporta para sa modernization program ng ating sandatahang lakas. Balikan natin saglit ang Miguel Malvar class. Ang BRP Diego Silang ay sister ship ng naunang dumating na BRP Miguel Malvar, FFG-06. Pareho silang nakabase sa HDF-3200 design ng HD Hyundai, isang modernong multi-role guided missile frigate na kayang magsagawa ng anti-air, anti-surface, at anti-submarine missions. Sa madaling salita, versatile ang barko. Kung kinakailangan sa patrols, kaya niya. Kung kailangan ng air defense, handa rin siya. At kung may submarine threat, may kakayahan din siyang lumaban. Ang ganitong kakayahan ay malaking dagdag sa depensa ng bansa, lalo na't limitado pa ang ating naval assets kumpara sa ibang karatig bansa. Pagdating ng BRP Diego Silang sa Pilipinas, magsisimula na ang susunod na yugto, ang proseso ng commissioning. Hindi ito instant, dahil dadaan pa sa sea trials, crew training, at systems integration. Subalit kung maayos ang lahat, inaasahan na bago matapos ang 2025 o sa unang bahagi ng 2026, opisyal na itong magiging bahagi ng active fleet ng Philippine Navy. Sa oras na yun, 4 na modern frigates na ang backbone ng ating Navy, 2 Jose Rizal class at 2 Miguel Malvar class. Sa totoo lang, malaking bagay na ito kung ihahambing sa nakaraan. Noong dekada 90 at 2000s, halos walang modernong barko ang Pilipinas. Marami sa ating fleet ay galing pa sa World War II era. Ngayon, sa pagdating ng Diego Silang, tuloy-tuloy na ang paglipat natin sa isang mas credible at mas modernong naval force. At kung matutuloy pa ang plano sa frigate acquisition project full complement, madaragdagan pa ito ng 2 pang barko. Ngayon, pag-usapan natin ang implikasyon nito sa mas malawak na konteksto. Una, ang pagdating ng BRP Diego Silang ay nagpapakita na ang Pilipinas ay seryoso sa pagpapalakas ng depensa sa karagatan. Sa gitna ng mga hamon sa West Philippine Sea, ang pagkakaroon ng modernong guided missile frigates ay nagpapadala ng malinaw na mensahe na handa tayong ipagtanggol ang ating teritoryo. Pangalawa, pinapakita nito ang malakas na partnership natin sa South Korea.
Hindi lang sila nag-supply ng barko, sila rin ang nagtatayo ng Aguila Shipyard sa Subic na posibleng maging sentro ng future shipbuilding at maintenance. Ang ugnayang ito ay hindi lang pangbarkong transaksyon, kundi pang matagalang kooperasyon sa depensa at teknolohiya. Bukod sa aspektong militar, may implikasyon din ito sa ekonomiya at trabaho. Ang pagkakaroon ng shipyard sa Subic ay nagbubukas ng oportunidad para sa mga Pilipinong manggagawa at tekniko na matuto ng advanced shipbuilding at maintenance skills. Hindi lang ito tungkol sa barko, kundi tungkol din sa pagbuo ng lokal na kakayahan para sa hinaharap. Pangatlo, nagbibigay ito ng kumpiyansa sa ating mga international allies. Kapag nakikita nila na ang Pilipinas ay nag-i-invest sa sariling defense capabilities, mas lumalalim ang tiwala at mas tumitibay ang ating posisyon sa mga joint patrols at security dialogues. Huwag din nating kaligtaan ang Subic at ang bagong bukas na Aguila Shipyard. Dito mismo kinumpirma ng Korean Ambassador ang pagdating ng Diego Silang. At sa hinaharap, posibleng dito gawin ang maintenance at upgrades ng ating mga frigates. Kung magiging operational ang Subic bilang repair at support hub, hindi lang tayo umaasa sa ibang bansa para sa sustainment ng ating assets. Nagiging mas self-reliant tayo, isang bagay na matagal ng pangarap sa ilalim ng Self-Reliant Defense Posture, SRDP, ng bansa. Para sa ordinaryong mamamayan, maaaring isipin ng ilan na isa lang itong barko. Pero kung titignan natin, ang presensya ng Diego Silang at iba pang frigates ay may direktang epekto sa seguridad ng bansa. Mas kaya nating bantayan ang ating mga karagatan laban sa smuggling, piracy, at iba pang iligal na aktibidad. Mas kaya rin nating protektahan ang mga mangingisda sa West Philippine Sea. At higit sa lahat, mas may tiwala tayo na hindi basta-basta mapasok ng ibang bansa ang ating maritime domain. Pagharap sa hinaharap, ang emerging video ng BRP Diego Silang na papalapit sa atin ay isang simbolo ng mas maliwanag na kinabukasan para sa Philippine Navy. Ito ang panahon na unti-unti tayong lumalayo mula sa pagiging brown water navy na puro coastal patrol lang, patungo sa pagiging green water navy na kayang lumabas at magpakita ng presensya sa mas malawak na karagatan. Sa bawat bagong barko na dumarating, mas nagiging handa tayo sa mga hamon ng modernong maritime security. At sa tuloy-tuloy na suporta ng gobyerno, ng mga kaalyado, at ng sambayanan, hindi malayong makamit natin ang inaasam na credible defense posture. Mga kababayan, malinaw na ngayon, ang BRP Diego Silang ay hindi na lang balita, kundi isang konkretong katotohanan na makikita mismo sa video. Nasa dagat na ito, papunta na sa Pilipinas, at malapit nang maging bahagi ng ating hukbong dagat. Habang pinapanood natin ang footage na ito, tandaan natin na bawat metro ng paglalayag ng Diego Silang ay hakbang patungo sa mas ligtas, mas matatag, at mas respetadong Pilipinas. Kaya't abangan natin ang pagdating nito sa ating baybayin, at sama-sama tayong maging saksi sa panibagong yugto ng Philippine Navy at ng buong AFP modernization journey.